Hi! Isang magandang araw sa inyong lahat! Ngayong araw ay isi-share ko sa inyo ang aking isa pang recipe na nire-request ng mga nanay na lutuin ko. Kaya naman, eto na ang ating puto bao na napakasarap at lalong-lalo na po yung palaman niyang kakaiba. Kaya naman lutuin nyo na po ito at gawin yung pang negosyo at napakadaling gawin at sulit na sulit sa budget. At kung sakali nga na wala kayong bao sa inyo at nandito kayo sa Manila at wala kayong makitang bao, ay pwede nyo po itong iluto sa ating puto molder. So ayan na, simulan na natin sa pagluluto ng ating palaman. Ang ating palaman dito ay bukayo. Nilagyan ko na po ito ng 2 cups ng ating dark sugar or brown sugar. Yung buko, sinabi ko lang doon sa binilhan ko na bukayo ko para hindi ganun kalambot itong ating buko na gagamitin. Kasi bukayo po ito, medyo may konting tigas lang. At ilalagay ko naman dito ang ating gata. Pero, nasa sa inyo yun kung maglalagay kayo ng gata o tubig. Mas maganda para makatipid kayo, tubig na lang. Pero ang akin ay gata talaga. Asin. Ito ay 1/2 teaspoon po. Lalagay po ako ng asin para hindi ganun sobrang tamis itong ating palaman. Depende sa inyo kung maglalagay kayo ng pang flavor nitong ating bukayo. Ngayon, hindi ako naglagay kasi nilagyan ko siya ng gata. Kapag walang gata, kung magbubukayo kayo na asukal lang at tubig ang ilalagay nyo, walang gata, mas mainam na maglagay kayo ng pang flavor tulad ng alat ng kalamansi, maglalagay kayo, or lemon na pang flavor. Kung napapansin nyo dito na ang aking bukayo ay medyo dark, ang ginamit ko kasi dyan ay dark sugar. Kaya kung gusto nyo ay light, mas mainam na ang gamitin nyo dito sugar po para maging light po ang ating bukayo. So ang ating gagawin dito ay isasalang na natin. Isalang na po natin ito sa mahinang apoy lang. Huwag nyo po masyadong palakasan ang inyong apoy kasi po mabibigla po ang pagluto at masusunog po ito. At ang advice ko nga sa inyo para hindi po medyo dark ang inyong bukayo ay mas mainam na ang inyong gamiting asukal ay wash or white. Pero okay na po sa akin ang wash na lang. So ito lang, napakadali lang gawin ang bukayong ito. Kung sakaling gusto nyo nga po ng iba't ibang flavor, magdagdag po kayo ng flavor. At dahil ang ginamit natin dito ay gata, kaya wala po akong flavor na ginamit. So pag napapansin nyo na malapot na itong inyong bukayo at talagang pwede ng pangpalaman, ay hanguin nyo na po ito at palamigin. At dahil nga natapos na nga po nating lutuin ang ating palaman o ang ating bukayo, ngayon ay pagsamahin na natin ang ating mga ingredients para sa ating puto bao. Ang unang nilagay natin dito ay glutinous rice flour, 4 cups po ito, at maglalagay din po tayo dito ng rice flour. 2 cups ang inilagay natin. At kung magtatanong naman kayo kung saan ko nga nabili itong rice flour, para kasing mahirap hanapin ito para sa iba. Pero ito yung nabili ko sa palengke or sa supermarket. Mayroon din po ito. Hanapin nyo lang po ito sa mga baking. Ayan, nandun po ito. At ngayon ay maglalagay naman tayo dito ng desiccated coconut 1 cup. Or kung sakaling wala kayong ganito at ayaw nyo nang bumili nito at medyo mapamahalan kayo, ay nyug na lang ho. Pigaan nyo po yung sapal. Pwede po yun. Yun po yung gamitin nyo para sakaling kayo ay makatipid at lalong-lalo na sa mga probinsya na wala na silang mahanap na desiccated coconut, yun na lang po, yung sapal na lang ilagay. Maglalagay naman po ako dito ng sugar, 1/4 cup. At para hindi naman ganun katamis ang ating puto pao, kaya kailangan ay 1/4 cup lang. At ang ating konting asin, 1/2 teaspoon. Haluin lang po natin ito at ilagay na natin dito yung ating water, pangalawang gata, 1 and 1/2 cup po ito. Kung sakaling wala nga kayong gata at ayaw nyo nang maglagay, ay water na lang. Pero kung gusto nyo ng masarap, mas mainam na gata ang ilagay nyo. Dahan-dahan nyo lang po itong ilagay ha, at hindi po ito tulad ng sapin-sapin na kailangan na marami tayong tubig. Ito ay konti lang po ang ilalagay natin. Kung alam nyo ang pagluto ng puto bongbong, ganun po ito. Kasing tulad lang ng puto bongbong ang texture nito, hindi po siya basang-basa. At medyo matigas-tigas pa po siya. At ito na nga mga kawaray, paghahatiin nga po natin at dalawang kulay ang gagawin natin. Ang po pwede nyong gawin dito ay iba't ibang kulay. Ang ginawa ko lang kasi dito dahil wala nga po akong mga pangkulay ay isang kulay lang, which is ang ating ubi flavor lang. At yung ating puti. Pero kung gusto nyo na iba't ibang kulay, mayroon na din po akong mga kaibigan or mga aking mga member na gumawa nito na iba't iba ang kulay. Ang ginawa nila puto bao o puto bao. Ito ay
magdagdag kayo ng water kung sakaling parang ayaw nyo ng ganong texture, gusto nyo medyo malambot-lambot, ayan. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo po ang inyong version. Pero sa akin ganito lang ang ginawa ko. Magdagdag pa kayo ng konting tubig or gusto nyo medyo basa-basa. Yung parang dry lang siya. Mafe-feel nyo yun yung dry lang na para kayo gumagawa ng puto bongbong. So ito, nag-a-add lang ako ng water dyan kasi medyo matigas-tigas pa. At ngayon, ilalagay na po natin ito sa ating mga bao. Kasi nga mayroon ako, nanghingi ako doon nung bumili ako ng nyog, nanghingi po ako ng bao. So, dyan po natin ito ilalagay. Malinis naman po ito, nilinisan ko na po siya. At maglalagay tayo dyan ng, ito lang yung ating panghulmahan. So, ito lang ang hulmahan na gagawin natin. Kung sakali nga po, nawala kayong bao at ayaw nyo ng ganito kalaki, ay pwede kayong gumamit ng inyong photo molder. Mas maganda yun, maliit, at pwede nyong maibenta yun ng maramihan. Ito kasi na malaki na photo bao ko, medyo hindi ko siya mabibenta ng medyo mahal kasi nga, alam nyo naman po ngayon, sa panahon ngayon na ang ating mga suki ay nagtitipid na rin, di ba? Kaya ang mas maganda ay yung pang ating photo molder na lang ang gamitin natin. At bahala na kayo kung ano-ano nga po ba ang flavor na ilagay nyo. Diskartehan nyo na lang. Pero itong aking ginawa ay, ito isang guide lang po, at hindi po ito ay yung parang gayahin nyo na talaga. Ang pinagawa ko lang sa inyo ay may guide kayo. Gusto nyo ng iba't ibang version, maglagay kayo ng iba't ibang kulay ng inyong puto bao, ayan, pwede po yan. Ang inilagay lang po nga natin dito ay maglagay tayo ng konti ng ating pangpalaman. Pero mas maganda kasi talaga kapag ang inyong palaman ay medyo light at mas attractive ito sa inyong mga customer. Ang akin kasi medyo naging dark na Wala kasi akong nabilhan noong asukal na wash kaya yung dark na lang. Nakita ko na sobrang dark niya kaya hindi recommendable para sa inyo ang dark sugar dahil hindi na siya katakam-takam tingnan. Diba? Yan lang ang gagawin nyo dito mga kawaray. Ilalagay nyo na lang ng dahon ng saging yan. At yun, kahit wala kayong hulmahan na marami, makakagawa kayo ng maraming puto bao. Yan, paulit-ulit nyo lang pong At gawin ito na yan. nga, natapos na nga natin ito at isasalang na po natin ito. Pero kailangan ay nagkapagpakulo na kayo ng inyong tubig bago nyo po ito isalang. At lulutuin po natin ito ng 40 minutes o 45 minutes. Medyo matagal po kasi itong lutuin. Pero kung ang gamitin nyo ay photo molder ay mabilis lang po siya. So ganyan lang po, takpan po natin ito at napakadali lang nitong lutuin. At ito na, after 40 minutes ay naluto na nga natin ito. At titikman na nga po natin, di ba? Napakaganda kapag bao ang gamitin nyo. Pero kapag pang business o pang benta nyo ay mas mainam na ang gawin yung molder nga po ay ang photo molder para mabilis mabenta. Ito nga po ang sinasabi ko na kapag ka dark sugar ang ating gamitin ay magiging black na masyado itong ating palaman, di ba? Mas mainam talaga na ang gamitin nyo talaga ay wash lang or white lang para mas maganda tingnan ng ating palaman. Pero masarap po ito lalong-lalo na kapag ka ang ating ginamit dito ay ang ating gata. Naku, napakalinamnam niya po talaga. So ganyan mga kawaray at sana ay makatulong po itong aking video at makapagbigay po ito sa inyo ng konting idea para sa inyong magiging business. So ulitin ko, kung gusto nyong iba't ibang kulay ay pwede po yan para mas maganda at mas mabenta sa ating mga customer. Gusto kasi nila ay may mga iba't ibang kulay. Ayan, hanggang dito na lang at sana ay may natutunan kayo dito sa aking vlog na ito, sa aking recipe na ito. Kung sakaling nagustuhan nyo mga kawaray, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasming Kabigkis, at i-follow nyo po ako doon at nandun po lahat ng aking mga picture na pwede nyo pong ipang-post at ipang-pa-order nyo po sa inyong mga customer. At eto na mga kawaray, shoutout na po muna natin ang lahat ng mga nanonood dito sa ating YouTube channel. At ipakikita ko sa inyo kung ano nga ba. At mayroon na kasi tayong isang ating subscribers na nakagawa na ng itong puto bao na ipinakita niya sa atin ang kanyang gawa. Naku, napakaganda. Iba't ibang kulay ito at ang ginamit niyang panghulmahan dito ay ang ating photo molder. Kaya naman mga kawaray, lutuin niyo na po ito at ipang-order niyo sa inyong mga customer. At alam ko na magugustuhan po nila ito lalong-lalo na kapag ka ang bukayo nyo, nako, the best ang lasa at kakaiba, di ba? At uulitin ko ulit sa inyo na pwede po ang hulmahan ng inyong photo molder.
So, eto na, mga kawaray, shoutout na natin ang lahat ng ating mga subscribers na nagkukomment at nagpapa-shoutout dito sa ating YouTube channel. Shoutout po natin si Ma'am Mary Joy Vergara. Ang sabi niya, sobrang galing mo talaga, baby. Thank you po. Oh, Caitlin, magaling ka daw, sabi ni Mary Joy Vergara. Thank you po. Ayan, i-shoutout din po natin si Ma'am Rini Cervantes. Ayan, ma'am, shoutout po sa inyo. Wow, super yummy ang mga niluluto mo, kabayan. Ang galing talaga ng anak mo. Pwede siya mag-vlog, ang cute. Keep safe always. God bless. Sabi ni Rini Cervantes, Caitlin, magaling ka daw. Oh my God! Thank you talaga. Ayan, narinig niyo si Caitlin. Nandito siya sa tabi ko. At i-shoutout din po natin si Ma'am Lily Marmol. Yummy, yummy naman yan. Bread roll. Ganun pala attractive tingnan. Matry nga din. Thank you, Ate Jazz, sa pag-share mo ng talento, pagluluto ng mga kakanin. Ayan, ma'am, shoutout po sa inyo, Ma'am Lily Marmol. At syempre, shoutout din po natin si Rini Cervantes. Kabayan, nakakatuwa talaga kapag lagi akong na-shoutout. Natutuwa ang aking mister kasi account niya itong YouTube channel. Ako pala, kabayan, si Helen. God bless, kabayan. Ay, Ma'am Helen, shoutout po sa inyo at sa asawa niyo pong si Rene Cervantes. Shoutout din po natin si Force Cooking Charity Vlog. Ang sabi niya, ako, hindi lang ako magluluto. Kakain talaga ako. Ang sarap. Thank you po. Shoutout din po natin si user MH. Ang sabi niya, pwede po ba yan sa oven? Ako, pwede po talaga ito sa oven. Oven naman talaga, kaso nga lang, niluto ko talaga ito sa steam dahil marami pa pong mga nanay na wala pang oven. So, pwede nyo po itong lutuin sa oven. At shoutout din po natin si Ma'am Maribel Rosco. Ang sabi niya, halo ko yan, patay, talsik, ayan. Hula ko dyan, patay, talsik laway niyan. Tutok kasi ang bibig sa loob ng bowl, sabi niya. Talsik daw ang laway ni Caitlin sa kasi makulit ito madaldal. At shoutout din po natin si user DJ. Ang sabi niya, marami akong napanood sa mga niluluto, marami na akong alam sa mga ginawa mo. Thank you, ma'am. Shoutout po sa inyo. Thank you sa panonood at pagpapa-shoutout nyo dito sa aking YouTube channel. Thank you po. God bless sa inyo. Shoutout din natin si user TW. Wow, panibagong masarap naman yan. Pang merienda at pang business. Thank you for sharing. May panibagong nalaman ako. Opo. Thank you po sa inyo, mama. At shoutout din po natin si Sagayap Terry. Ang sarap naman na ma'am roll cake. Cheese roll, ayan. Ayan, ulitin natin. Shoutout natin si Ma'am Sagayap Terry. Ang sarap naman yan, cheese roll. Opo, sobrang sarap at pwede nyo po itong pagkakitaan. At masasabi ko na magugustuhan po ito ng inyong mga anak, lalong-lalo na po sa mga bata. Ayan, shoutout po natin si user QI. Yummy naman, ang sabi niya. User TK6F, ang sabi niya, sino kaya ito? I like your simple recipe, ma-afford sa lahat. Sana nagustuhan ng mga apo ko. Ayan ako, ma'am, magugustuhan talaga yan at napakasarap, lalong-lalo na po sa mga recipe na kahit simple lang ay kaya po natin pasarapin. At sa steamer lang po natin ito niluto, kaya kayang-kaya niyo po. At shoutout din po natin si Emily Diaz. Hi, shoutout po sa iyo. At alam ko na taga Mambugan ito, si Emily Diaz. Mars ko to Thank you sa pagko-comment mo. Ang sabi niya, siguradong masarap yan. Merienda naman yan. Opo, thank you. At shoutout din po natin si Rian Joy Villero. Sarap, ang sabi niya. Shoutout din po natin si user KA9K. Ayan, wow naman, ang sarap. Thank you po. At thank you po sa panunood at pagko-comment nyo dito sa aking YouTube channel. Shoutout din po natin si Ma'am Narcisa Bonifacio. Ayan, si Ma'am Narcisa Bonifacio. Ang sabi niya, wow, yummy naman. Ang isa namang recipe talagang nakakatulong ka sa amin, ma'am, sa mga lulutuin pang patok negosyo at gagawa talaga ako. God bless, sabi niya. At i-shoutout din natin si Ma'am Florita Idaga. Nakita ko naman talagang anak mo. Nakakatuwa. Sarap niluluto nyo. God bless po sa inyo. Thank you po. Shoutout din po natin si Rini Cervantes. Good morning, kabayan. Karasa hitim ang mga niluluto, kabayan. Kahusay im anak. Busis cute niya. Stay safe. God bless. Wow, Caitlin, ang sabi niya daw ay napaka-cute mo daw. Totoo kaya ito? Yeah, that's true.
Ayan. Thank you, Ma'am Rene Cervantes. Nakakatuwa naman. At shoutout din po natin si Lily Marmol. Yummy naman yan. Bread roll. Ganun pala. Attractive tingnan. Matry nga din, Ma'am Jazz, sa pag-share mo ng niluluto. Ayan. Rene Cervantes, kabayan, nakakatuwa talaga ang anak mo. Shoutout din po natin si Minerva Galicia. Minerva Galicia, hi. Ma'am, ask ko lang pa, gaano kaklakas ang apoy. Ayan. Ay, medium heat lang po, ma'am, kapag magluto kayo nitong ating leche plan. Ayan. Thank you po sa inyong panunod. At pagko-comment nyo sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyo. God bless hanggang sa susunod. Shoutout po natin si Ma'am Manilyn Rombais. Sabi niya kasi, tinatanong niya kung may video ba ako nitong ating puto bawl. Kaya naman, ang request mo, ma'am, ay nandito na po. Thank you po sa palaging pagsuporta sa aking channel.